Siniguro ng pamahalaan na patuloy ang kanilang pagbibigay ng tulong sa ating mga kababayang apektado ng nagdaang bagyong Santi, partikular na dito sa May Luzon. Mahigpit nila na minomonitor ngayon ang kalagayan ng mga inilikas na residente sa mga probinsyang lubhang na sananta gaya ng Bulacan, Pampanga, Tarlac at Aurora. At ngayong inaasahan ang pagdating ng isa pang bagyo sa bansa. Pagtitiyak ng bawat ahensya na nakahanda Quick Response Program. Para sa detalye, balita mo kay Julius Disamburon. Matapos ang paghagupit ng bagyong Santi sa bansa, patuloy ngayong nagbibigay ng tulong ang ilang ahensya ng pamahalaan sa mga residenteng matinding naapektuhan ng kalamidad. Ayon sa palasyo, kabilang dito ang ilang equipment at ilang tauhang re-responde sa mga nasalantang lugar. Sa panayam kay Deputy Presidential Spokesperson Abigail Balte, inilahad nitong simula pa lamang ng pumasok at humagupit nitong weekend si Santi ay nakahanda na ang buong puwersa ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Matatanda ang ibinaba nila ang typhoon warning signals at maging ang red alert status. Handa din naman ang ilang lokal na pamahalaan para sa anumang magiging dulot nito sa kanilang lugar. Banggit pa ng kalihim na kabilang sa nagbibigay asiste ang ilang search and rescue teams at ang Armed Forces of the Philippines. Sa pag-iikot ng aming PTV News Quick Reaction Team sa ilang bahagi ng Central Luzon, sinalubong kami ng halos masungit na panahon. Nadaanan namin ang pagsasagawa ng ocular inspection ng ilang lokal na opisyal ng Mabalacat sa lalawigan ng Pampanga at Bamban maging sa Kapas sa Tarlac. Pinapalpay na patungo po sa may kanina ito sa may papuntangan Nueva Ecija at ito sa may kahabaan ng Subic at Tarlac Expressway. Lamang pong bumubugos itong malalakas na pag-ulan kung saan po ay halos zero visibility na itong aming nadadaanan. Pahirapan din kami sa pagsagap ng signal sa lugar dahil sa mga nagbagsakang poste sa ilang bayan. Mula Pampanga hanggang Tarlac, napansin naming halos hindi gaanong apektado ito ng pagbaha, bagkus panay puno na hindi mo akalaing mabubuhal dahil sa lakas ng hangin ang makikita mo sa daan. Sa bandang Aurora naman, nasa kabuang 19 na barangay o kabuang 500 pamilya ang apektado. Kaya't agad na nagpaabot ng food packs ang Department of Social Welfare and Development sa mga pamilya dito. Naglaan sila ng mahigit 100 milyong piso para sa relief assistance at ang preemptive evacuation naman ang isinagawa sa ilang bayang apektado ng landslide kaya hindi ganoon kalaki ang damage o bilang ng casualties. Samantala, matapos lumabas si Santi at dahil sa inaasahan namang pagpasok ng panibagong bagyo, agad na siniguro ng palasyo na may nakahanda silang quick response program ang mga tanggapan nito upang mabawasan ang bilang ng mga ari-ariang masisira. Kabilang dyan ang disaster preparedness sa bawat komunidad. Bukod sa mga nagbagsakang puno, iniiwasan din naman ang pagkakakuryente ng ilang biktima ng bagyo. Ilan sa ginagawang hakbang ani Valte ang pansamantalang pagpigil sa paglalayag ng mga sasakyang pandagat at pagdaragdag ng mga tauong maaaring magbalik ng supply ng kuryente. Mula sa Tarlac para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Julius Disamburon.